For today's video, magpapalit tayo ng radiator assembly ng Toyota RAV4. Ito yung pyesa niya. Ayan. At yung lower radiator hose. Ito naman. At yung kanyang upper radiator hose ng ating unit. Ayan. Pyesa niya. Dahil ito, ayan, mayroon siyang mga residue doon sa loob sa radiator assembly niya. Yo, what's up mga kabadis? Welcome back sa ating YouTube channel, Ram Speed Mechanics at your service. Kaya pagpapatuloy na natin yung ating project dito sa ating Toyota RAV4. For today's video, magpapalit tayo ng radiator assembly ng Toyota RAV4. Ito yung pyesa niya. At yung lower radiator hose. Ito naman. At yung kanyang upper radiator hose ng ating unit. Ayan, pyesa niya. Alright, ito yung location ng lower radiator hose at ito naman yung sa upper radiator hose natin mga buddies. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan malambot na siya. Na-deteriorate na gawa nung ayan makikita nyo kung mapapansin nyo, mayroon siyang residue ng ATF at kulat na naghalo. Kaya nag-decide tayo na kailangan na rin natin siyang palitan. Alright, start na tayo sa pagbaklas nitong radiator assembly natin at unahin natin itong dalawang radiator fan motor na to. Ito, mayroon siya mga bolts dito sa taas at 4 yan sa kabilang side, 4 din yung nasa kabila. Alright, so kakalasin na natin siya. Yung tayo ba? Sa ano yan? Ano naman? Pasok naman. Pasok naman. Ayan, pasok. Pasok yung hose. Okay. Ito. Ayan. Ayan. Sure ball. Tanggalin natin itong upper hose para ano pala ito? Natanggal niya. Ano rin siya? Natama na. Ito, may nakatago. Bagong matanggal. Dalawa na ito, no? Ayun.
Bago. Sana all bago. Brand new na, pre. Ayan na. Sa kabila naman. Yung mga kagandahan na lumang modelo, mura. Oo, mura na. Pag mga brand new units, medyo may kataasan, ano? Abot ng mga 100 to 150 yung mga pyesa niya. Okay. Yeah. Ay! Tapon siya. Yan ka lang. Yan ka lang. Okay. Condenser na lang naiwan. Ha? Pwede ba magamit? Okay, this is the radiator assembly. Bago, naka-box pa. Okay, nabaklas na natin yung luma. At ito, i-unbox natin tong kanyang bagong radiator assembly, mga kabadis. Okay, tingnan natin kung mag-match siya at parehas yung dumating na brand new radiator replacement natin na ipapalit doon sa lumang radiator natin na nahaluan ng ATF coolant saka engine coolant. Okay, ito na. Ilalabas na natin yung radiator assembly na bago natin na order sa kanyang box. At ito, mapansin nyo, nakaseal talaga siya. At ito na yung mga kabadis, meron siyang ETF pipe dito. Yung pipe na to ng ETF, ayan, ito yung modified natin siya. Ayan, dito papasok yung ETF papunta sa loob sa ilalim ng lower tank ng radiator na to. Diyan na siya dadaan para lumamig at ni-remove na natin yung ATF cooler na original. So modification tayo, kaya ito yung in-order natin na radiator assembly, kaya nagpalit tayo bukod dun sa pinalitan natin siya dahil may mga residue na siya ng ATF at coolant na naghalo. Modification tayo. Alright. Alright, meron siyang pipe attachment dito sa isang hose niya. Kailangan natin itong ikabit, mga kabadis, dito sa isang side nitong attachment dito sa lower tank ng radiator assembly. Original ko pala yun. Original ko pala. Hindi pa napapalitan. Kung napalitan na, Wala pa lang ano to? Radiator cap. Hindi na lalagyan ng sealant to. Pigitan lang, no? try mo. Galing ka kay Babaw. Yung ano? 22 ba to? Yun, 22 nga.
natin siya. Okay. Brand new. Radiator kasi. Okay, baba. Bante. Yan. Yung. Perfect. Next ito. Hindi mo siyempre. Oh. Ay, sorry. Ayun. Sorry. Okay. Good. Bago sa ano. Sana noon pa, ano, pre? Ngayon ako kalalagay, sandal ngayon. Para sandal mo nung ginastos sa laman. Goy! Okay. Kapitan natin ang radiator. Okay. Next. Dito mo ganito sa dukutan. Namalun ako dito. Install na natin yung condenser fan motor. Radiator assembly. Alam? Kailangan siyang lambingin. Yeah. Yung. Okay, ayan na. Naikabit na natin yung 4 na bolts. Tapos ito, i-layout lang natin itong harness ng condenser fan motor. Ayan. Dito lang yan sa gilid niya. Alright, so nakabit na natin siya. Ilagay mo na natin ito sa taas. Okay, ang susunod natin ikakabit ay itong radiator fan assembly niya.
May makikita ka rito na attachment ng dalawang bolt doon sa ibaba. Dito siya nakalagay. Ayan, so hang lang yung bolt na yan dyan. Loose lang. Then, ikakabit na natin yung radiator fan motor assembly nitong ating unit. Ilalagay lang natin yung condenser fan shroud. Yung may gatla na yung kanina na may gap doon sa dalawang bolt na nakalagay dun sa ilalim. So, push lang natin siya. O, ayan. Okay na. Nadaan sa ano? Sa diin. Then, i-tighten na natin. So, kita na lang natin siya gamit ito nga. Ratchet. Dito sa taas. Yung dalawang bolt. Dun. Okay. And then, layout din natin yung harness nitong radiator fan motors at ibalik natin siya sa kanyang dating position dito. Alright? And then, yung harness na naandito sa ilalim na naka-attach dito sa radiator fan motor harness naman. Ito. And then, ikabit natin siya sa kanyang attachment dito sa socket ng radiator fan motor. Alright. Balik lang natin yung pinaka-clip niya sa baba. Okay. And then, ilagay na rin natin to. Alright. Clip. Okay. That's good. Next na gagawin natin mga kabadis ay install natin tong upper radiator hose na ito. Okay. So, yung position niya, ito. Ganito lang yung position niya. Pagkabit nito. Yan, like that. Okay, so, ilalagay lang natin siya and then ibabalik natin yung dating clip. Ayan. Pasok lang natin siya rito sa may attachment ng engine and then dito sa may radiator naman sa upper tank niya yung pinaka attachment niya rito na butas yung pipe niya. So, lagay lang natin yan and then ikabit na natin yung pinaka clamp niya. Alright? Pagod na ako. Pagod na ako. Pagod ka na. Tao. Sarili ko. Ano nagbaklas yan? Hindi mo makabit. Alright. Ano lang pagkabit ng upper radiator hose mga kabadis. Okay. So yung lower hose nito ay naikabit na rin natin. Same lang din yung procedure kung paano magkabit nitong upper radiator hose nito mga kabadis. Magkabit ng lower hose. Kung nakaabot ka sa video na to, please leave a comment, like, share, and subscribe mga kabadis. Thank you so much.